bigla na lang I feel it. Oh love, 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 now I'll taste it. It's wonderful. Love, love, love. New Nescafe 3-in-1 Choco Latte. It's Nescafe 3-in-Wonderful. New Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. My creaminess that's so nice and smooth. Suddenly it's so smooth. Bigla na lang it's so nice. It's wonderful. Now I'll taste it. It's wonderful. New Nescafe 3-in-1 Creamy Latte. Suddenly, it's Nescafe 3-in-Wonderful. Pagdating sa kalusugan ng inyong alaga, magkaagapay ang unang hirit at new fortified B-Mag Premium Hog Pellets. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Alright, good morning po muli mga kapuso at sa mga kagigising pa lang, paalala lamang po may pasok pa rin sa ating mga eskwelahan. Yan ay dahil wala pa pong typhoon signal na nakataas sa alinmang panig ng bansa kahit may inaasahan tayong paparating na bagyo. At narito naman ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Ngayong araw nga po inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Gutchol. Para sa pinakuling detalye, makakausap natin si Ginoong Jory Luis, ang weather forecaster ng Pag-asa. Jory, good morning. Magandang umaga, Rhea. Nasaan na mismo si Gutchol ngayon at sa pinakahuli po ninyong datos, kailan na nga ba papasok ito sa PAR? Okay, si Butchoy po ay nasa 1,110 kilometers east pa rin ng Northern Mindanao. At inaasahan natin papasok ng mas maaga kaysa po sa pagtaya natin kahapon. Maaaring ito'y pumasok na this day. Dahil po medyo bumili si Butchoy ngayon at nasa 20 kilometers per hour. So, mas maaga ang kanyang pagdating o pagpasok sa PAR. Alright, meron bang nagbago sa track ng bagyo at magla-landfall pa rin ito sa atin? No, ganun pa rin yung track niya, west-northwest, pero hindi pa rin natin inaasahan na magla-landfall siya. Ganun pa rin yung track na tatahakin niya, yung katulad po nung kay Ambo, magre-recarb po siya. Alright, pero ano-ano yung mga lugar na maaapektuhan sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility? John? So pagpasok niya, medyo lalapit siya sa Bicol region. And sa ngayong araw na to ay magpapaulan po siya dito sa may western part ng buong Kapuluan. Inaasahan natin yung mga pag-ulan sa mga lugar na yon. At dito naman sa Bicol region, habang lumalapit po ang bagyo si Butchoy, ay makakaranas po sila ng mga pag-ulan at mga hangin. Jory, paigtingin ba nito yung hanging habagat natin? Opo, inaasahan po natin yan. Lalakas po lalo ang ating hanging habagat. Hahatakin po nitong si Butchoy. Dito sa Metro Manila, kamusta ang lagay ng panahon? So makakaranas pa rin tayo ng matitinding pag-ulan ngayong araw? Inaasahan po natin yan. Monsoon rains pa rin yung mararanasan ng Metro Manila. At hindi nga lang po yan, kundi halos sa buong kanlurang bahagi ng Luzon. So patuloy po aming paalala na maaaring magkaroon ng mga flash floods and landslides sa mga lugar na binibigyan po namin ng babala. Hanggang kailan pa to si Butchoy sa PAR natin, Jory? Okay, si Butchoy ay inasahan nating lalabas ng Philippine Area of Responsibility maaaring sa Lunes or Martes. Lunes at medyo matagal-tagal pa. Ano ba to? Mas madaming ulan na dala o mas mahangin? Okay, halos ganun pa rin yung kanyang lakas, no? Maaaring tumulad lang siya kay Ambo at yung kanyang pag-ulan ay nakakumpine lamang sa diameter ng bagyo na to. Ngunit ang ating inaalala, yun nga pong pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat. At yun nga, magiging maulan po sa mga kanlurang bahagi. Alright, Jory, maraming salamat. Maraming salamat, Rhea. Jory Luis, ang weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, ito naman po ang naitatalampatay ng NDRRMC dahil sa masamang panahon. Kaugnay po niyan, makakapanayam natin si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Yusek Ramos, good morning po sa inyo.
Connie, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga Oo, kababayan. makiki-update lang ho kami dahil sabi ho ay pito pa rin ho ba yung naitatalang patay sa mga oras na ito? Nadagdagan ito ng isa, Connie, dahil alas 8 ng gabi, kagabi, ay meron na isa na namatay, na-recover dito sa Marilog District ng Davao City. So, nadagdagan ito ng isa, 8 ang overall na patay. Sa ngayon po, 8. Habang yung mga nawawala naman po, yung mga mangingisda, kumpleto na ho ba, nakuha na ho na ba yung nawawalang isa? Connie, meron pang kwan ito, reported ng mga kamag-anak nila na hindi nakauwi. Kaya dumami ito, Connie, 63 ang hindi pa makita yung missing. Okay. Ito ay doon sa Sarangani province alone, 58 na. At yung sa El Nido, sa Palawan, yung sa barko. Connie, nakakalungkot ito dahil yung figures natin na kahapon, 34 ang passengers niyan at 12 ang crew, so bali 46. Nagiging 59 dahil meron 13 na hindi nakalista sa manifest. So bali 59 ito. Sa 59 na ito, 54 yung buhay, 5 yung patay. Nung in-interview yung mga survivors, at kinulop na natin yung pag-rescue dahil wala nang makita, itong mga survivors at saka yung mga relatives, hinahanap nila yung mga kamag-anak nila. Ibig sabihin natin nito, Connie, ay hindi lang 13 ang hindi na manifest. Alright. Pabalikin itong dalawang barko ng Navy at saka Coast Guard at hanapin pa yung ibang nawawala. So, uulitin ho natin, ano? So, yung sinasabi ho nung pamunuan ng barko na 13 lang yung hindi accounted for dun sa kanilang manifesto ay hindi ho yan ang lumalabas sa inyong investigasyon. Opo, at hinahanap nila yung kasama nila na pasahero at saka yung kamag-anak. Ibig sabihin, ay hindi lang 13 ito ang hindi naka-register na passenger pero sir, sa manifest. sa inyong investigation din, kasi sinasabi rin ho nung may-ari nung pamunuan ng barko ho, hindi rin sila nag-overload 150 daw ang capacity, pero sa inyong investigasyon, overloaded ho ba? Kasalukuyan pa ito na dinedetermine, ay iniimbestigahan ng Coast Guard, kaya ipagpaliban muna natin ang ating conclusion. Alright. Sir, hindi pa ho tuluyang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Butchoy, pero may mga casualties na po tayo. Ano po bang mga hakbang ang ginagawa ninyo para hindi ho madagdagan pa yung bilang syempre ng mga nasawi? Connie, pinaikting na ngayon ang improvement ngayon sa preparasyon natin at bukod doon sa ready na ito yung uniform services ng gobyerno natin kagaya ng Armed Forces, Philippine National Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection. Pinaikting na ito yung organization ng local Disaster Risk Management Council sa lahat ng munisipyo nationwide at sa lahat ng mga probinsya nationwide. Nadagdagan ito yung puwersa dahil nag-organize na rin sila ng yung ERU, Emergency Response Units ng local na pamahalaan. Balikan ko lang ho yung tanong ko kanina, sir, yung tungkol po dun sa mga pumalaot na mangingisda naman, dun po sa may, I think Sarangani yun, ano? Meron pa ho tayong hindi pa nakikita sa mga oras na ito o lahat po ay nakapalik na ho? Meron pa hindi makita, Connie. Kaya ito nga yung as of 11:30 kagabi, yung mga kamag-anak nila ay sino matotal natin itong hindi makita ay 63. Lahat-lahat na po yun? Lahat-lahat na ito, Connie, hanggang doon sa iba't ibang parte ng Mindanao. Meron ho bang ibang direktiba na ipinalabas po sa inyo ngayon si Pangulo kaugnay po sa pasok na bagyo naman? Opo, ito nga, pinatututukan na niya ito. Yung low pressure area pa lang, pinatututukan na sa amin. Kaya itong pagpasok ng bagyo, kaya mag-blue alert na tayo ngayon. At pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, mag-red alert na tayo. Alright. So ngayon daw gabi, maaaring pumasok yung bagyong Butchoy sa Philippine Area of Responsibility. Sir, ano pa ho ang mga areas po na gusto ho nating abisuhan para lalo ho makapaghanda? Connie, gusto ko lang linawin ito dahil sinusundan natin itong pag-asa. Ang distansya niya ay 1,100 plus kilometers pa east of Mindanao. At ang track